Good morning! Okay, ayan. Isa na namang vlog ang gagawin natin ngayon. For today's video, aalis kami, pupunta kami ngayon sa may Clark. Abangan nyo na lang guys ang ating susunod na vlog. Ayan, paalis na kami ng Kabadatuan. 12:50. Dade. Si Bebe. We're leaving. Okay, we're leaving. See you! Anong oras? Mga 2:30, 2:45, ganon. Basta walang traffic. Yeah. Hi fam! Andito na nga pala tayo ngayon sa may SCTEX. Papasok na tayo ng Toll Plaza. So, dumaan kami ng Silex, yung bagong gawa dito sa may malapit sa Aliaga. So, nandito na nga pala tayo ngayon fam sa may Clark. Ito yung pinaka-toll dito. So, hindi ko may papakita nga pala sa inyo kung magkano yung siningil dito dahil nag-low balance ako. So, dito fam, kung mapapansin nyo sa loob ng Clark is meron silang minimum and maximum speed dito. Hindi ka pwedeng lumagpas ng 60 miles per hour. Dapat hanggang dun ka lang sa level na yun. So, kapag lumagpas ka ng 60, isuhulihin ka nila. Kailangan ganun lang talaga. Slow down. I don't know why, pero yun talaga yung kanilang rules dito. So, nandito na nga tayo sa may loob ng Clark. Medyo mahihirapan kami kasi first time naman din namin mag-check-in, mag-staycation dito sa may Hilton Clark Sun Valley Resort. So, itong stay namin na to guys is staycation lang, just overnight. Ayan. So, kakapain pa namin yung place and then mag-google map na ako and at the same time. So, I think we're here kasi ito na yung tinuturo ng ating Google. Tayo daw ay kakanan. Nandito na yung kanilang pinaka-entrance. Bongga ang kanilang entrance dito, guys. So, ito na. The Heights, Gate 1. Siya nga pala pa, storytelling lang. Very, very short telling. Is, kanina, dalawa pala sila. Isang gate 1, isang gate 2. First na napuntahan namin is yung sa may gate 2. So, itinuro kami dito. Ito daw yung aming unang puntahan dahil dito yung papasok dito mula sa hotel na pag-stayin namin. So, bali dalawa pala siya. Hindi na namin natanong kung ano yung purpose ng isang parang village, ganun. Kasi may gate 1, may gate 2. So, magkaiba sila. Magkaiba ng portion. So, ayan na nga guys. Ito, tinuro kami ng mga guard. Pagpasok mo dun sa entrance, ito yung babaybayin mo papunta dun sa pinaka-hotel. Kasi yung pinaka-hotel, ayan na nga guys. Nakikita nyo yung pinaka-hotel sa may bandang kanan. Paglagpas nung arc na yan, ayan na yun, hotel na yan. Tapos yung napunta namin, yung kabilang building dun. So, more on business building. Parang ganun yung sinabi nung isa. Pero, hindi ko na siya inusisa. So, ito, meron lang ditong mga, the usual, ayan, safety first, mag-check muna sila Kuya Guard, and with the dog. So, yan, yun lang. Tapos, after nyan, diretso ka na dun sa may parking. Kung gusto mo namang ikaw ang yung magpa-park. At kung gusto mo rin naman na ipapa-valley mo, pwede rin naman. Pero, minabuti na lang namin na kami na lang yung mag-park kasi hindi naman ganun ka-crowded yung parking lot, madali lang. So, yun. At ayun na nga, nakapag-park na kami. Nag-self-parking lang kami guys kasi madali lang naman talaga. Lalakarin mo lang. Although mainit pero tolerable siya. So, nandito na kami. Tinuro lang kami ng guy. Pasok lang daw kami dyan sa may pinakaloob. And then, akyat kami sa stairs. Andun yung lobby. So, meron silang duty free dito. Ayan na guys, nakita nyo. So, ipakita ko sa inyo yung aakyatan natin. So, ito na yun, inakyat namin siya. Ito pala yung kanilang area kung saan kayo pwede mag-check-in. So, di ba ang bongga? Hindi lang pala sa may ibaba. Andito pala yung pinaka-check-in area nila. So, ipakita ko rin sa inyo ang kanilang pool area. So, pwede kayo mag-swimming dyan once naka-check-in kayo. More on, dito guys, staycation talaga kasi marami ako nakikitang foreigner na nandito. Dito sila naka-check-in. Tapos, mga naliligong bata.
And sabi nga ng anak ko, parang pwede raw siyang maligo. And sabi ko naman, okay, so pwede ka maligo later. In the meantime, ayan, habang hinahantay namin si Daddy nag-check-in, nakaupo lang kami dito sa may sofa kasi marami namang upuan dito kung saan yung waiting area. So, ayan, habang nakaupo siya dito, nakikita nyo na rin yung pinaka-view ng pool area nila. And then, ito yung pinaka-lobby area, guys, kung saan pwedeng mag-check-in. Ayan, maraming counter, kaya hindi kayo mag-iintay ng matagal. Kasi, marami talagang mag-accommodate sa inyo. And ang ganda ng kanilang lobby area, guys. So, ito yung pinaka-hilltop, guys. Makikita nyo, ang daming bahay. Iba't ibang talaga nakalagay na dito sa may Clark, no? Grabe, ang dami mo nang pwedeng pag-staycationan. Iba't ibang klase talaga. So, yun lang. And then, lumipat na nga si Pip sa may maliit na upuan. And good for us and good for you kung sakaling mag-stay ka dito. Hindi na sila naghahanap ng mga vaccination card. Wala na yun. So, ayan, natapos na nga kami. Tara, puntahan na natin yung aming room para ma-tour ko na kayo kung ano yung itsura ng aming room. So, tara! Tara, storytelling. Let me give you a short or a quick review dito sa hotel na to. Kasi, alam nyo, pagpasok mo pa lang talaga dun sa pinaka-entrance gate nila, ang bongga. Ang bongga niya, grabe. Tapos, mas bongga pa pala pagdating mo sa may loob. Kasi ngayon lang ako nakakita dito na sa may hotel na meron silang duty free sa loob. 'Di ba? Ang bonggacious. So, ayan, medyo malayo yung aming room, pero okay lang kasi maganda naman yung lalakaran mo. Malamig din. So, our number is 6006. So, ayan na nga, guys. Excited na akong i-tour kayo. Let's go! Ayan, welcome dito sa aming room. Ito-tour ko kayo. So, ito ang kabuuang room namin. So, ito ang pinaka bathroom. So, sa gawing kanan mo, pagpasok, nandito na makikita mo ang bathroom. May malaking salamin. Ayan. Tapos, may pa-light pa siya sa gilid. Ang bongga. Ang ganda ng pailaw ni Mayora. At sa gawing kaliwa mo naman, nandito ang shower na meron ding mga libre na yang. Syempre, may shampoo, conditioner, and bath soap. So, refilling na lang kailangan dyan. And then, dito ulit, balik sa may bandang kanan mo naman, nandyan yung mga toiletry kit, na mga libre yan. Tapos, sa side na yan, nandyan naman yung pinaka-toilet. So, separate siya. Mas mainam siya, guys. Mas maganda yung ganun para hindi nagkakahalo. Although, medyo siya ha. Kasi yung pintuan niya is, ganyan lang, open. Wala nang iba. Pero yung pinaka-pintuan ng CR is meron naman talaga, sliding door. So, that's it. Dito naman tayo. Pumunta naman tayo sa may bed. Okay. The usual, ang kinukuha naming size ng bed is king size. Dahil hindi kami kasya pagka queen, twin, hindi kami kumuha ng double kasi nag-i-stay lang kami talaga sa isang bed. Usually, ako yung nasa middle. Okay? So, ayan, king size bed all over. Maganda yung bed, maganda yung floor, yung carpeted naman siya. And of course, meron din silang mini bar. Ayan. So, makikita nyo, meron dito makinis na bedsheet. Yan ang pinakagusto ko sa lahat, yung makinis, yung hihigaan mo. So, dito naman, pumunta tayo sa ating view. Although wala siyang view, pero, ayan, maganda rin naman kasi feeling safe ka dyan. So, after that, na-room tour ko na kayo. So, very, very quick room tour lang yan. Ayan, pakita ko ulit sa inyo yung CR. Nagagandahan kasi ako sa salamin. Ayan, diba, napa-selfie pa ang mamshi nyo. So, lumabas na nga kami dahil meron kaming pupuntahan. Check lang namin kung saan kami kakain. So, tara, kibagkita-kits tayo sa In the meantime, nandito na tayo sa elevator. And then, may papakita muna ako sa inyo. Ito yung pinaka-view dito, malapit sa elevator. So, pagbating mo sa baba, tapos meron ditong bilihan ng mga chocolates dahil nga
Easter Sunday. So, meron silang mga tindang ganyan, mga Easter Bunny. So, meron kaming nakuhang isa dyan, nagustuhan ni Viv. So, kinuha namin. And then, of course, meron kaming titingnan ditong bar. Ayan. O, diba, bongga? Siyempre, hindi mawawala ang happy hour. So, pinasok namin yan, in-explore namin, kumain kami dyan, uminom din, and hang out. And after nyan, Yes, ayan. Babalik muna kami sa room, magpapahinga, tapos kakain lang. Room service na lang kami, hindi na kami lumabas para makapahinga naman si Viv kasi bukas it's a long day. So, ayan na nga, the next following day, guys. Maaga kaming nagising. Habang tulog pa si Viv, nire-ready ko na yung mga gagamitin. Nire-ready ko na rin yung coffee para paglabas ni Daddy, meron na siyang coffee. So, ayan. good morning muna syempre sa inyo. So, habang inaantay natin kumulo yung tubig, i-prepare na natin yung ating coffee. Ayan. I know it's kind of boring, pero nire-upload ko na lang nga pala ito, guys. Kasi nga, nagkaroon ng copyright. So, nag-voice over na lang ako. So, ayan, tapos na kami. Nakapag-coffee na kami. And then, lalabas muna kami. Tapos, kakain kami ng breakfast. So, habang inaantay namin si Viv na nakahiga pa sa bed, ayaw pa niyang tumayo, ako naman ay nag-aayos na. So, eto na, palabas na kami ng room. Ready na kami finally. And then, kain lang kami ng breakfast. Tapos, pupunta na kami sa wedding na attendan namin. So, ito na nga pala ang aming outfit kasi hindi naman kami ang special guest doon. So, yan lang, ganyan lang kami. So, first things first, kakain muna ng breakfast and then straight to go there na. So, pababa na nga pala tayo, guys. Ito yung pinaka parking lot. O, diba, sabi ko sa inyo, maluwang yung parking lot. Hindi nyo na kailangang i-valley kasi marami siyang extra parking lot yun sa baba. So, nandito. Actually, from Cabanatuan to here is almost 2 hours lang. So, hindi siya ganun kalayo, malapit lang. Tapos, sobrang ganda pa. Ayan, di ba? Kung ako yung tatanungin nyo, guys, bibigyan ko sila ng, ng rate ng 10 out of 10 kasi very accommodating naman sila lahat sa staff, lahat talaga, pati sa room, maayos, maganda, malinis. So, hindi rin siya ganun kalayo sa place namin. Tapos, madali pang pumunta kasi expressway na. So, ayun, along the way, guys, may nakita kaming isang hotel din na hindi pa namin napag-stayan, yung Royce Hotel. Sabi nila maganda rin daw dun. So, tinignan natin. So, ayan na nga mga fam. Nandito na tayo kung saan mag-a-attend ng wedding kami. And then, ito yung daan kung saan papunta. Medyo may kalayuan. Medyo nawawala pa nga kami, guys. Naka-Google Map pa kami yan. Pero, ang ganda naman nung tanawin. Hindi ka rin naman mabobore habang papunta ka doon. Siguro, yung travel time namin from the hotel hanggang dun sa pupuntahan namin is parang an hour? Parang ganun. Something like that. Kasi medyo hinahanap pa namin, kinakapapan namin siya kasi hindi namin siya talaga kabisado. Although, meron kaming Google Map na sobrang helpful naman talaga kahit na hindi mo alam yung place, ibibigay at idadalin ka niya talaga kung saan ka pupunta. Basta as long as meron kang data or Wi-Fi. So, finally, fam, kakaliwa na tayo. Nandito na tayo. In 4 minutes daw from there, nandito na tayo sa ating destination. Ang sabi nila, ayan, puro sabi na lang nila, maganda raw yung place na to. Totoo naman, kasi lahat ng mga tago na mga pinupuntahan, sila pa talaga yung magaganda. Diba? Kasi itinatago sila para mahirapan kang hanapin. Kasi nga maganda. So ito, isa ito doon sa mga ganda na sinasabi natin. Ayan, ito ang, ano pangalan? Ayan, Nuwan Farm and Resort. O, diba guys? Nakita nyo? So, kung naghahanap kayo ng venue para sa inyong wedding, pwedeng-pwede dito. Meron din silang room
na kung saan pwedeng magstay ang groom and bride, pati na rin yung mga kasama nila. Meron silang mga rooms dyan. Tapos yung area nila talaga, parang feeling ko talaga pang ganito siya. Yan, ito na nga pala guys, andito na tayo. So, dito lang kami nakaupo. Garden wedding lang siya guys, simple lang. Actually, yung ikakasal dyan is inaanak ng habi ko, Doktora Didase, yung ikakasal. So, ayan, init na nga si Viv dahil open area siya. Electric fan lang talaga yung source ng iyong hangin, walang aircon. Basta electric fan lang. Ang lahat ay nakasuot pa talaga ng ganyan. So, mainit. Paypay dito, paypay more. Kaya naman ang binigay nilang giveaway is pamaypay. Na meron pa rin kami hanggang ngayon na itinago ko. So, ayan. Finally, masisilip na natin ang bride. O, diba? Ang ganda niya. Congratulations, Dr. Didase. So, finally, nakabalik na kami sa hotel. May pakape si Mayora galing sa hotel. Grabe guys, ang mahal ng coffee dyan. So, ayan na nga, nagre-ready na ang inyong inday. Pabalik na kami ng Cabanatuan. Mag-check out kami ng 12. So, medyo nagmamadali. Medyo ngarag ang inyong ate. Ayan, ang dami naming dala. Although overnight lang yan, pero sulit pa rin. So, usually, ganito ang nangyayari sa amin pag nag-staycation kami. Isang maleta. Tapos, meron kaming 2 bag na extra na lagayan ng kung ano man yung mabili namin, dyan namin ilalagay. So, ayan, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nanood and inaasahan ko po na makikita ko pa kayo sa future vlogs ko katulad ng mga ganitong staycation, vacation, travel, at kung saan pa. Kung meron naman kayong katanungan, maaari nyong ilagay lang dyan sa comment section at aking pong tutugunan sa lahat ng aking makakaya. So, ayun lang, that's it for today's video. Ang aming pinagstayan dito sa Clark, Pampanga, Hilton Clark Sun Valley Resort. Ayan, Mabalacat, Pampanga lang guys. Marami ditong mga hotels. Ayan, casinos. Yan, marami dito talaga sa may Clark, Pampanga. Papasok kayo mismo sa loob ng Clark, yung mga home base dati ng mga, alam nyo na, mga sundalo, Amerikano. So, ayan, maraming happenings din dito. Meron din silang nightlife, merong area na ganun. Tapos, mga hotels na magaganda, casinos na magaganda. So, ayan, 8:46 AM. Pabalik na kami ng Cabanatuan. So, bigyan mo lang kami ng mga 2 hours, depende sa traffic. See you next time, Hilton Clark. Along the way guys, meron akong nakitang isang resort dito. Yan, dito lang pala siya, ang Aqua Planet. So, now I know kung saan ko siya mahahanap. Yan. Ayan, ito ang kabuuan ng aming staycation dito sa Clark, Pampanga, Hilton Sun Valley Resort. Okay? So, kung meron kayong mga katanungan pa, kindly comment down below and see you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye, guys!